Grabe. Pati ekonomiya ng bansa natin na bumabaraw is sinisipa kay Pangulong, ay sorry, kay BP Sara mga kababayan ko. Grabe talaga to si Auntie Claire na to. Nako, abogado pa naman, comprehension mo. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ay nako, nagbibila lang ako ng araw mga kababayan ko. Ganun talaga, move on na. O, alam niyo na yun kung ano yung ibig ko sabihin. Ganun talaga buhay. Ay nako, sana ipunta kami ng Panginoon sa magandang swertein sana, or si God na lang ang bahala sa amin. Mga kababayan ko, alam mo itong si BP Sara, kahit anong idamit mo sa kanya, bagay na bagay sa kanya. Hindi katulad po yung sino ba yun, taga PCO na spokesman ng Malacanang, yung Pilipiniana. Kahit anong idamit mo sa kanya, napaka hindi maganda itsura. Yun lang sa akin ha. Opinion ko ng mga kababayan to. O ito mga kababayan ko kasi, yan ang sinasabi ko yung mga pag-alis ni Pangulo. Palagi ko nagpapangulo ni BP Sara mga babayan ko. Katulad yung pumunta sa sa Australia. Kasi, sarili mo ba yan pera? Personal ba yan? Official ba yan? Mga babayan ko, ang sinabi naman ni BP Sara is personal na, sige, pera. Although, yung personal na perang yun is sweldo niya galing sa taong bayan. Hindi mo siya, at least, kinita niya yun pinagtrabuhan pala. Di ba? Inuulit ko, yung isang vlog ko, kailan ba yun? Yung Biyernes pa yun o Thursday? Ang trabaho lang ng talaga ng BP Sara, ng Vice President natin, or sa buong mundo, sa Amerika, sa mga democratic country, ang trabaho po ng BP is hintayin, matsugi ang Pangulo o magkasakit or ma-impeach. Di ba? O kaya yung mga ibang mga, lalo-lalo taga Malacanang, abogado pa man siya, pero yung mga kasagutan niya, medyo bitin. Laging sinisisi kay BP Sara o sa mga Duterte ang nangyayari. Ekonomiya, isisisi mo sa pangalawang Pangulo. Sino ba namamahala ngayon ng bansa natin? Isang Marcos na di ko alam kung anong na-accomplish niya. Magti 3 years na siya sa June 30. Ano na-accomplish niya? Asa yung 5,500 na blood control project? Asaan na? Ang sabi niya, iipunin natin ang mga baha para gawing malinis na tubig. Sorry. Ito, yung konting excerpt na interview ni BP Sara mga babayan ko. Nakauwi na siya Kasi yung paglakbay niya, anong ginawa niya ron sa Australia, kinumbida po siya ng Filipino community, Auntie Claire. Although, yung sweldo niya galing sa taong bayan. Personal niya yon. Kaya nga, kinita niya yon sinasabi mo, Auntie Claire, na paano yung mga staff niya. Tingnan natin na lang. Sumagot na rin si BP Sara sana. Sagutin mo na rin to. Sa bagay, may point din. Pero parang, masama ba maglakbay? Masama ba pumunta sa ibang bansa? Yung kay BP Lenny nakakailang lakbay siya. Temo, si BP Lenny noon nanood ng basketball sa Boston. Pinuna na ba yon? Tinanong ba namin yon? Konti lang. Grabe. Ito talaga to si Auntie Claire Pag nanalo si BP Sara, alam ko naman titirahin mo pa rin yan Ikaw Auntie Claire ka na. Grabe ka. Na. That's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Ang ganda, no? He said, meron kasi kaming supposed pati sigurado tawa niya, papansinin yan. Yung tawa ni ni BP Sara, papansinin din yan, sigurado ko yan, si Auntie Claire pa. Papansinin yan. Grabe. Ano pang ito, pati yung, marami siyang pupunta mga babayan ko, kinumbida siya sa Korea,
Sa Kuwait, maraming Pinoy doon mga kababayan ko. Ibig sabihin, malakas si BP talaga. Malakas. Front runner nga eh. Rally. Free Duterte now rally sa Korea. Korea. But naka-hold yun. Naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Magbigay ka nga ng resibo, yung plane ticket mo, kung sino mga kasama mo, isupalpal mo dun sa taga-Malacanang. Lahat na lang tinatanong sa bagay, nga, pera ng taong bayan. Pero, iba yung personal na trip, iba yung official trip. And Chendes, Auntie Claire? Sa SONA, sa 28. So, coming back at attending this one, very quickly, what is the state of the nation? Yung tawa mo, papansin na yan. The state of the nation is dire. It is sad. And for me, personally, Nagsasayang lang kayo ng pera. Magkano magagastos din yan sa State of the Nation address ni McCoy? 20 million, 30 million? Magpapagandahan ang mga damit yan. Mabuti, wala na si Nancy Binay. Kasi yung dating bihis niya, parang balon nga eh. Di ba? Simplicity, mga kababayan ko. O, yung mga nanalo dyan, mga senador, mga nanalong congressman, congresswoman. O, pagaganda na naman mga suot nyo, yung mga signature na damit nyo. Kaya nga, hindi aatin si BP Sara eh. Kaplastikan. Pag umating ka, BP Sara, kaplastikan yan. Pero hindi mo siya aatin eh. is frustrating. Ang lahat ng veterans, lahat na na-attendan nyo, I mean, ba may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak yung attendant talaga, or Sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino Puntahan mo, BP Sara. Puntahan mo at saka ipakita mo yung mga resibo kasi baka isama pa yan kasi baka kung ma-acquit ka dito sa impeachment na to, darating impeachment, magpa-file against sila ng impeachment. Isasama rin yan, sigurado ako. Alam na natin kung ano mga ikikilo sa mga buhaya, sorry community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea and merong confirmed na Kuwait sa August 8. Dahil, meron Maraming Pilipino sa Kuwait, mga babayan ko. Pag di naman pumunta si BP Sara, baka sabihin naman yan, napaka-primadona mo naman, BP Sara. Hindi, pupunta yung mga babayan ko. Kasi ini-explain niya yung sa paghuli nga, although alam na natin mga ibang kababayan natin sa abroad, na paano nila pastangan si Pangulong Duterte, yung pagkidnap sa kanya, ito naman presidente natin na talagang budol, na yung una pa lang na hindi pwede makapasok ang ICC rito. No. The rest is history. Budol. ba akong kailangan kasi gawin? Hindi ba siya postpone, naka-hold lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga. Papansinin ka dyan, sigurado. Pupulaan ka na naman dyan. Sila or personal money? Hindi, ako. Sila nagbabayad ng events. Sa kanila yung organization, event, coordination, permits, lahat. Yung travel ko sa akin. Yes, sa akin. Pag personal, no government funds are used. thank you. Oo nga. Walang government funds pero mahina si Claire, si Auntie Claire. Dapat sinabi niya, tuturuan kita. Bakit? Kaya naman galing yung sweldo ni BP Sara. Di ba sa taong bayan? Ganun dapat. Ang sabi nga ni BP Sara, di ko lang na yung video niya eh. Ang hirap naman nilang umintindi. Para na, ang bobo naman nila. Yun yung sinabi ni BP Sara. Napaka-bobo naman ng Malacanang. Lahat yan, mga kababayan ko.
malapit-lapit na 2028, ilang tulog na lang yan. Ako, mabilis lang yan. Ako, ilang taon na ako nun? 64 na ako nun. O tama, 64 na ako nun. 65 oh. Ano talagang ang tutok talaga yung impeachment ni BP Sara, yung pinaggagawa, yung nagtitrip si BP Sara, lahat. Ang hindi iniintindi, paano bababa ang presyo ng gasolina, paano bababa ang presyo ng mga pagkain, paano bababa ang krimen, paano bababa ang mga magnanakaw sa atin, ang korupsyon, paano matitigil yan. Wala kayo mga congressman, wala bang korupsyon talaga? Mga senador, walang korupsyon. Ang hirap sa atin talagang, hindi, magaling si Marcos inaalagaan tayo mabuti. May mga, Samada Brothers hindi, magaling si Pangulong Ferdinand Marcos daw. In your dreams, mga kababayan ko, yun lang, medyo napahaba tayo. Ang payo ko na lang kay BP Sara, lahat ng trip mo, bigay mo ang mga resibo mo. Plane ticket, hotel accommodation. Ewan ko na kung libre sa hotel accommodation kasi yung mga Filipino community ata nagbabayad pati yung stage lahat, mga sound system. Yan mo na rin. Kailangan may prueba ka kasi iyon ang ikakaso rin sa'yo. Baka maging ano yan, hindi yung unused funds of the government. Sigurado yun yun ang ikakaso sa next impeachment kung sakaling ma-acquit ka ma-acquit ka naman talaga ganun na lang ha. Shoutout doon sa mga kaibigan ko dyan. May bagong kaibigan si Miss Benguet, Miss Ipugaw, Miss Tarlac, Miss Caloocan, Miss Laguna, Miss Taguig, Miss Makati, Miss Macau, Miss Hong Kong. Shoutout sa inyo lahat dyan ha. Like, share, subscribe lang ha. Salamat po at mag-iingat po kayo. Bye.